Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it or we will just hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Psalms 42:1, Tagalog ang Biblia. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa pagkasabik sa iyo, O Diyos. And in Amplified Version, Psalms 42:1, to the chief musician, a skillful song or a didactic or reflective poem of the sons of Korah, as the heart pants and longs for the water brooks, so I pant and long for you, O God. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of Psalms chapter 42 is no other than yung mga anak na lalaki ni Korah. Ngayon mga kapatid, ang winika po ng mga salmista na mga anak na lalaki ni Korah na kung papano ang usa ay nauuhaw ang pagkasabi po sa Tagalog at pagkasabi po kanina sa English mga kapatid ay yung longs, brethren in Christ, or pants for the water brooks, ay gayon din po ang ating mga kaluluwa. Remember that we are not just living physically, kaya sinusustain natin ang ating physical, mga kapatid, with water and food. Nabubuhay din po tayo spiritually, kaya we have to sustain our spiritual lives, brethren in Christ, with food and water. Kaya nga po, hindi po coincident kung bakit po inahalintulad ang salita ng Diyos na gatas, pagkain, tubig. Kasi these are the things that sustain us, brethren in Christ. Kaya nga po sinasabi po ng Matthew 4:4 na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil ang tinapay, that is, yan po ang nagsusustain sa atin physically, samantala, mga kapatid, ang salita ng Diyos, yan ang nagsusustain sa atin spiritually. That's why our today's message entitled, Panting for the Presence of God. Napakaganda pakinggan na ang lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay laging naghahangad sa presensya ng ating Panginoon. Kumbaga, we cannot live without the presence of God. Lagi natin naririnig na where the presence of God is, there is liberty. Where the presence of God is, there is healing. Where the presence of God is, there is provision. Where the presence of God is, there is protection, brethren in Christ. In other words, where the presence of God is, there is always everything we need. Now, brethren in Christ, our today's promises, we will tackle for else, brethren in Christ, why we are always panting the presence of God day after day ng buhay ng bawat isa sa atin. First point, all day we are longing for the presence of the Lord. Kumbaga, namimiss natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya we long always, brethren in Christ, at dapat iyan ang ating maging saloobin, iyan ang lagi natin masaisip, at iyan po mga kapatid ang lagi nating mithiin. Yung sa araw-araw ay ating hinahangad, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. Tulad po ng sinabi ko kanina na parang hindi natin kayang mabuhay kapag wala po ang presensya ng Diyos. And then second point, all day
we are looking for the presence of God. Kaya di ba sinasabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po ang sinasabi sa Matthew 6:33. Mga kapatid, seek ye first, seeking or looking the presence of God. Dahil mga kapatid, nakakalungkot man na marinig na maraming mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, na instead they're looking for the presence of God, they're looking for the probation of God. Remember that the probation of God will just follow once, brethren in Christ, we seek first His kingdom, or we look first His kingdom and His righteousness. That what the Lord has promised sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw-araw ay ang ating hinahanap, mga kapatid, ay ang presensya ng Panginoon. Hindi lamang natin hinahangad, kundi hinahanap din natin ang presensya ng ating Panginoon. And third point, all day, we are lingering in the presence of God. Tayo po ay, pag sinabing linger, mga kapatid, nananatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo nag-i-stay in the presence of God kapag araw ng panambahan, araw ng panalangin, kundi whatever we do, wherever we go, brethren in Christ, ay lagi tayong nakakapit, lagi tayong naka-connect sa presensya ng ating Panginoon. Napakahalaga, mga kapatid, itong ating pinagbubulayan ngayon, mga kapatid, kundi para bang nakakapit tayo sa Panginoon. Kaya nga 'di ba, naririnig din sa mga turo ng ating Panginoon that we can do nothing apart from Him. Kaya we need to abide always in Him. We have to linger in Him, brethren in Christ. Kasi napakahalaga ho yung konektado tayo sa presence ng God. Kasi doon natin nakukuha ang Kanyang gabay. Doon natin nakukuha ang wisdom. Doon natin nakukuha, mga kapatid, ang lahat ng direktiba ng ating buhay. On what we do, what we have to think, brethren in Christ, in everything. Kaya mahalaga na nakalinger tayo, connected tayo, naka-connect tayo, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Fourth point, last point, all day we are living in the presence of God. Mahalaga ho na sa araw-araw ay nabubuhay tayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya mahalaga po natin na ang buhay natin ay Diyos. Kaya mga kapatid, ang tao na nabubuhay sa Diyos ay taong tunay na may buhay. Kaya po, unawaan po natin, hindi pwede na magiging Kristiyano lamang tayo kapag araw ng linggo, mga kapatid. Hindi lamang po tayo magiging Kristiyano kapag araw po ng panambahan. Hindi lamang tayo magiging Kristiyano kapag araw ng paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mamuhay tayong kapiling ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo man ay nasa church, dapat mamuhay tayong kasama ang Diyos. Tayo man ay nasa trabaho, dapat mabuhay tayong kasama ng Diyos. Tayo man, mga kapatid, ay nasa business, tayo ay manatili o mamuhay sa presensya ng Diyos. Hindi pwedeng hubaring ang pagiging Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano, ito po ay lifestyle po natin. Ito po ang buhay natin, mga kapatid. Kaya nga 'di ba na lagi niyong naririnig sa aking ilustrasyon na ang isang aso, kahit saan mo siya ilagay, tatahulho yan. Ano man ang sitwasyon, tatahulho yan. Kasi ang kanyang nature ay aso. Tayo, mga kapatid, ang nature natin ay mga anak ho ng Diyos. Kaya saan man tayong dako naroon, dapat mabuhay tayo bilang anak ng Diyos. O ano man sirkumstansyang ating mga
kinabibilangan, mga kapatid, ay dapat mabuhay tayong mga anak ng Diyos. Hindi po pwedeng anak tayo ng Diyos, Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, born again tayo kapag nasa church. Pero kapag nasa trabaho tayo, hindi na tayo born again, hindi na tayo Kristiyano, hindi na tayo mananampalataya, hindi na tayo ng anak ng Diyos. Hindi ho ganon, mga kapatid. Again, wherever we are, dapat kakitaan at mabuhay tayo bilang isang anak ng Diyos at bilang isang Kristiyano. To sum up of our today's message, which entitled Panting for the Presence of God, and our today's promises, we tackle 4 L's, brethren in Christ. First point, all day, we are longing for the presence of God. Second point, all day, we are looking for the presence of God. And third point, all day, we are lingering in the presence of God. And fourth point, last point, all day, we are living in the presence of God. And these are the 4 L's, brethren in Christ: longing, looking, lingering, and living. Again, brethren in Christ, we're not just living, brethren in Christ, sa pagkain, kundi nabubuhay din po tayo sa salita po ng Diyos. And these are the things that will sustain us. And without this, we cannot live anymore, brethren in Christ. And our today's grace, ang biyaya, ang nagsusustina sa buhay natin. Kaya't sa araw-araw, siya ang laging hinahanap natin. Let me read it and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang nagsusustina sa buhay natin. Kaya't sa araw-araw, siya ang laging hinahanap natin. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa kanyang mga ginawa, ginagawa at patuloy pang ginagawa sa ating mga buhay. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, kabaitan, katapatan, kadakilaan. Salamat God dahil sa tuwing kami ay gigising, pinagkakalooban po ninyo kami ng biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan, buhay na malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, buhay na malayo sa mga sakit at karamdaman, buhay na malayo sa lalang at gawa ng kaaway. We thank you, Lord, for your protection because you covered us with your precious blood. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po na ang biyaya at pagpapala laging available sa amin. In fact, Lord, sa bawat araw, ang biyaya at pagpapala ay laging laan sa amin. May panibagong biyaya at mga panibagong pagpapala sa araw-araw. That's why every day is our receiving day. At tulad ngayon, Panginoon, we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. At salamat Panginoon dahil minsan pa namin tatanggapin ang pagpapalang espiritual, pagpapalang intelektual, pagpapalang emotional, pagpapalang physical, pagpapalang material at pagpapalang financial. Salamat dahil muli namin tatanggapin ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At sa araw na ito, kami na naman po ay magiging channel of blessing and vessel of blessings to everyone. Magiging pagpapala kami sa aming pamilya, magiging pagpapala kami sa aming iglesia, magiging pagpapala kami sa aming komunidad, at magiging pagpapala kami sa lahat ng tao because the reason why you blessed us because you wanted us to be a blessings to everyone. Salamat din Panginoon sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na nakikinig ngayon. Whatever our prayers are, brethren in Christ, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tumutugon. In fact, Lord, kami na yung mga anak bago kami tumawag sa iyo, bago kami manalangin sa iyo, you're already providing our needs because you are our good Father. Kaya Lord, anuman po ang kinakailangan ng aming mga kapatiran na naaabot ng tinig na ito, let your provision be upon them, God. Ito man po ay material or financial, Panginoon, ikaw po ang mag-provide, Panginoon, dahil pinanghahawakan namin ang iyong pangako na kung ang mga maya nga na hindi naghahasik, hindi nag-iimbak,
ay hindi mo pinababayaan, pinapakain mo sila araw-araw, how much more we as your children, Panginoon. Thank you for your provisions, God, dahil wala pong anak na kukulangin because you are our good shepherd. Salamat, Panginoon, because we hold on to your word. Dahil naniniwala kami that your word will not come back void. It will always accomplish, Lord, sa lugar na yung pinagsusuguan. Kaya isugo po ninyo ang yung mga salita because you just send your word and ang aming karamdaman ay gagaling. You just send your word at ang pangangailangan namin ay ipro-provide, Panginoon. Ganun po kapangyarihan ang yung mga salita sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. I-bless niyo po ang bawat nakikinig sa oras na ito. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.